Hi there and welcome in this video, okay? Gusto ko na ituro sa iyo kung paano mag-set up ng isang autoresponder and using a waiver autoresponder, okay? So, let's start. By the way, this is a free training for you na sa ganon matulungan kita sa business na ginagawa mo, right? So, here we go. Na tayo. Simulan natin. Huwag na tayo magpaliwi-liwi pa. Okay? So, how to set up an autoresponder, okay? So, ngayon pag-usapan natin bakit kinakailangan mo na mag-set up ka ng autoresponder sa business na ginagawa mo, okay? First thing first, pag-usapan muna natin, okay? Kinakailangan mayroon kang sariling mga website, okay? Kung gusto mo na makapag-build ng long-term kind of business, kinakailangan mo mag-provide ng sariling website, okay? Kung isa ka mang network marketers, it is very common that you have the website of your company, but okay but kung gusto mo, sabi ko pa nga, kung gusto mo ng long term kind of business, kinakailangan mo ng sarili mong website. Then you have also a capture page, lead capture page or squeeze page, okay? So ngayon pag-uusapan natin, tuturo ko sa iyo kung paano mag-create hindi lang muna ito, paano i-integrate o gumawa ng isang uniform, okay? And also you have an Aweber account, na wala ang A, it's okay, Aweber account, okay? So usapan muna natin, but before that, usapan natin muna, question is, why do you have to provide a website, an autoresponder in your business online, okay? One thing, because it's only the way, okay, to make a lot of money in the internet if you want to build a long-term business. Kasi long-term yung pangmatagalan na negosyo mo in the long run, dahil gusto naman natin na ang business natin ay magtagal, hindi yung magbi-business ka lang yung 2 years, 3 years, okay? Kung gusto mo na maging mayaman or gusto mo ng long-term business, na kailangan mo ito, okay? If you do not have this, okay, kung wala kang website at wala kang autoresponder, you are like a balot vendor in the street, okay? Na-imagine mo ba ang balot vendor in the street? Anong ginagawa nila? They are shouting that he is selling, okay, ang balot, okay? Nagsishout lang sila na nagbebenta sila ng balot, okay? And you will not make a lot of money, okay? Remember this, money is in the list. Kung mababasa mo sa mga extremely successful entrepreneurs, they have always a list, okay? Because in a list, this will serve as your hidden treasure or a gold mine in your online business, okay? Purpose dito, bakit ko tinuturo sa iyo, nasa kanon magkaroon ka ng idea na kinakailangan mo na mag-build ng list, okay? So, why you should set up an autoresponder, okay? Because this will serve an area, okay? An area you can set up emails, okay? Emails na that you can send to your hundreds, okay? Hundreds na sobra ng it's okay? Or thousands of subscribers in your website. In just one click to follow up your prospects by selling, okay? Selling, trainings, and webinars, valuable content, and to build good relationships to them, okay? This will serve also as a tool for you to become trusted and likable to your prospect, okay? Ang sa ganito, mas ma-feel ng prospects mo na hindi mo siya ini-scam, okay? Dito pwede kang makapag-send ng isang click, ng isang emails lang patungo sa mga prospects mo, okay? Purpose of an autoresponder. Ito pag-usapan natin anong purpose na bakit tayo magsiset up ng autoresponder, okay? First, one is, una ay kinakailangan magsisilbi siyang human resource of your business. I want you to imagine this, okay? Sa mga malalaking business or kahit sa kumpanya, okay, mayroon talagang mga human resource na tao, okay, or human resource management na nagwa-qualify na prospect. The purpose nito is to filter the qualified and unqualified prospect in your business, okay? Dahil sila ang kung gusto mo na ma-qualify at sa mas mabilis na mag-take ang action ng isang prospect, kinakailangan mo ng qualified, okay? Kinakailangan mo ng qualified prospect nang sa ganun makabenta ka sa business, okay? Kung ang qualified lang prospect na walang matatagalan ka sa resulta mo, okay? So ang purpose nito is to
filter the qualified and qualified prospect in your business. Okay? This will also serve as a wholesale sender agent. Paano? Because this will communicate to your prospects, okay, by sending them emails ng mga trainings, okay, and also always remember this, okay, huwag mong kalilimutan ito na if you have no list or contact information of your prospects, okay, you are making big mistakes and you are not doing a long-term business. Okay, kung wala kang contact information, mahihirapan ka ay follow up ang mga prospects mo. Okay, remember this, kinakailangan mayroon kang list. Okay, kung offline man, kinakailangan kang magkaroon ng contact information niya or cellphone number, because we are doing this online. We have to build list by gaining email address. Okay, so I have here an example na 3 types of entrepreneurs online. Ngayon, pag-usapan natin ang typical entrepreneur. Okay, ang ginagawa ng typical entrepreneur ay traffic. Okay, traffic. Ibig sabihin ng traffic, ang nakakakita ng business mo. Okay, nakakakita, ang mga taong nakakakita ng business mo, even though qualified and qualified prospects. Okay, sila ang nakakita. Okay, and then mapupunta sa sales page. And also, pag ang ginagawa ng typical entrepreneur, okay, nagtra-traffic sila and then pumupunta agad sa sales page. Okay, the second one is the amateur entrepreneur. Ang ginagawa ay traffic, okay, traffic, autoresponder, and then sales page. Sales page, ganito ang ginagawa ko dati. Ganito ang ginagawa ko dati. But parang kulang, okay, parang kulang, hindi talaga effective sa isang long-term business. So, ang ginawa ko, okay, ito, professional entrepreneur. Traffic muna, okay, traffic, nakakita ng offer ko. So, lead magnet. So, this lead magnet is the free value na bibigay mo sa kanila. Okay, lead magnet, then autoresponder, mapupunta sila sa autoresponder. Okay, and then give value. Anong mga value or na binibigay ko, mga tips, trainings katulad nito binibigay ko. Okay, ganito ang gagawin mo, or mga tips on how, halimbawa nasa weight loss industry ka, kung network marketer ka man, kinakailangan magbigay ka rin ng tip muna, hindi yung bibenta ka ng bibenta agad. And the next step is to sales. Okay, dito na huwag mong kakalimutan na kinakailangan talaga mayroon selling. Okay, huwag mong ilagay sa isip mo na hindi ka talaga magbibenta, dahil kung hindi ka magbenta, wala kang kita. Then give value, sales, value, sales, paikot-ikot lang. Okay, ganito ang ginagawa ng mga professional entrepreneur online. Okay, so I have here an example of a picture about the basic sales funnel. Basics lang to. Okay, traffic, okay, so pupunta sa lead capture page and then offer. So dito combination of emails. Okay, hindi pa linagay ang value. Lead capture page, then to offer, pwede rin offer agad, at ang mas maganda ay emails muna and then sales. Okay, email sales. So I hope mayroon kang natutunan dito. So here we go, pupunta naman tayo sa on how to set up an autoresponder. Okay, right, mayroon akong mga nakahanda dito na mga, dito na tayo sa Aweber. Okay, sa Aweber ko. Okay, first thing first, kinakailangan you have to create your own list. Dahil mayroon akong list na ginawa, okay, ito ay re-reactivate ko lang nang sa ganun hindi tayo magtagal sa training na ito. Gusto kong maging ano tayo. Kung wala ka pa man, dito i-click mo tong create a list. Okay, okay, so ito para masundan mo, create lang muna tayo ng list. Sa ganun, step by step process ito. Okay, sa ganoon ay maturuan talaga kita kung paano i-set up ang isang parang ganito. Okay, ang Aweber. Okay, yung company name pwedeng ilagay mo dito. Okay, say lalagay ko ang company ko, okay, Nagahang. Okay, so company ko, website na lang o company ko. Okay, lalagay ko mamaya, edit na lang natin website ko. Okay, ito website ko.
madong.com. Okay? So, yun. Then, address, dahil mayroon na kang existing address doon niya, meron nakalagay na dyan. Okay, so yun, email ko, sender. Kinakailangan meron ka ding Gmail account. Okay? Next step is last name. Anong last name? Kung para kanino to. Okay? Halimbawa na lang kita, online entrepreneurs guide. Okay? Entrepreneurs. Simulan natin. Okay? How to set up a Weber autoresponder. Yun lang muna. This is just an example. Nasa sa'yo na yun, anong diskarte mo. Okay? How to set up an autoresponder. Okay? How to set up. Simulan natin. How to set up an email lang. Email auto a Weber autoresponder. Dahil mahaba, ayan na kailangan specific auto set up. Sabihin natin online entrepreneurs yun. Okay, sample a Weber. Yun natin a Weber training on how to set up autoresponder. Okay, right na muna dahil medyo maingay dito lang muna. Okay, next step, gusto ko na dito kalikutin mo lang na yun lang muna. Okay, alright, so ganun lang, kalikot mo lang dito, yun lang. Okay, pwede dito, first subscriber, confirm subscription first, pwede rin. Ikaw na lang bahala kung anong gagawin mo. But for me, mas maganda na confirm subscription. Sa ganun, confirm talaga na valid ang email na linagay. Okay? Approve. Okay, sabihin na natin approve. Okay? Yun. So, meron na tayo list. Okay? Current list. Ito na. Online Entrepreneurs Guide. So, now, pag-usapan natin how to create message. Create muna tayo ng message para sa anong ito, sa current na list nito. Okay? Usapan muna natin. Ang siguro matutunan mo. Okay? Very easy lang ito na napaka-effective na pwede mo gamitin sa business mo. Right? So, personalize na ang subject name. Thank you. Okay? Thank you for being loyal, or thank you, and thank you. Personalize natin. First name, ang malalagay dito ang pangalan ng nag-subscribe. Okay? Set up na natin. So, matagal. Okay lang yun. Just sabi pa nga, patience lang. Okay? Patience. Ang siya. Yun na. Okay? So, yun na. Okay. Medyo matagal. Yan. Okay. Pwede na tayo ng susulan tayo dito ng magibagay ka naman. This is for my magibagay ka naman. Okay. Alright. Okay, yun. Ibagay na. Parang hindi nakikibagay siya. Ibagay ka naman. So, sorry kasi mahina ang loading sa internet ko. Ito yung pag siya. Mahina ang loading ng internet. Okay? So, yun. Pwede ka lang dito. Tapos
pagkatapos mo ng isulat, ang refresh lang muna natin. Alright, ito makikibaka. Hi, first name, pangalan ng subscriber. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa pag-take mo ng action. And subscribing to my newsletter. The free training or report will be sent you immediately. Okay, click here to get the free access. Yun. Okay, so ganyan. Okay, thank you. Sabihin na natin, to your success. Mario, ikaw nang bahala kung ano ang gagawin mo dito. Okay, pwede rin i-link natin to, i-link natin, or nasa yun, link natin to, lalagyan natin ng link, or parang hindi nakikibagay. Alright, nakikibagay na siya. I-link natin to papunta sa ano. Ako, makibagay ka naman. Yun, link natin, click natin dito. Or ikaw nang bahala kung pwede mo siyang i-link. Mayroong yan, nito magpa-pop out siya. Makikita mo dito ang link or to i-highlight na natin, i-highlight lang natin. Pwede ko siyang i-link natin. Okay, copy muna natin itong vlog ko. Okay, so halimbawa click lang natin. Okay, halimbawa click ko siya. Okay, copy, click lang natin, link. This is just an example. Gusto ko na maturuan ka step by step. Okay, so save, exit. Okay, save and exit muna tayo. Sa ganoon makita natin na nandun siya. Okay, makita natin. Alright, ganito. Okay, makibagay ka naman internet. Sana makibagay siya. Makibagay ito, alam mo may tiwala. Okay, so send option. So send natin follow up to follow up series. So series, kung makikita mo, okay, day 1. Okay, day 1, makikita mo itong day 1. Okay, day 1, kung mag-subscribe ang isang prospect in the day 1, masisend ito sa kanya agad-agad. Okay, follow-up series. Okay, ganun lang, ay easy, diba? Now, pag-usapan natin the next ay how, okay, on how to create a sign-up form. Okay, sign-up form, on how to integrate. Ito na, follow-up series. Ito, diba? So, yun, gawa naman tayo ng sign-up form. Napaka-easy lang dito, very easy lang. Okay, sign up forms, create, click ka dito nito, sign up forms. Very easy lang. Alam ko na matututunan mo ito dahil napaka-easy lang. Click lang to. Okay, click lang to. Okay, so mayroon na po mga nakahanda na mga sa website ko. Sa ganun, pwede kang mamili dito, mamili anong gagamitin mo. Pwede rin new, pili ka lang, pwede
regular. So typical, ito lang muna ang gamitin natin. Okay, gamitin natin as an example lang. Okay, para maging specific tayo sa ating training na to. Okay, yun. So ito, right, edit natin ang header. Very easy lang. Ito ang header ang magsisilbing call to, sabihin natin ano ang purpose mo. Okay, bakit sila magsasubmit ng kanilang email. Okay, sabihin natin 100% free. How to make an autoresponder. Or sabihin na natin how to make 50,000 a month using the internet. Okay, nasa iyo yung diskarte mo na yun kung anong gagawin mo, anong ilalagay mo dito. Okay, nasa iyo na yun. At least meron ko ng idea paano gamitin ito. Right, yun. Change ang colors natin. Ikaw nang bahala ka na. Adjust natin. Adjust 30 days more or less. 30 days more or less. Okay, get the free access now. Right, yun lang, very easy lang. So yun na yun, diskarte mo na yun kung ano ang ilalagay. Okay, yun. Dahil this is just an example, alam ko na pwede mo itong magawa dahil sa computer, very easy lang. Right, yun, very easy at you can do this. Save file, yun, ito na, diba? Edit mo dito, name, pwedeng edit mo ng pangalan, name, edit mo, sabihin natin, ilalagay mo na first name, okay? First name, okay? Save file, yun lang, easy lang. And email, sabihin natin, pwedeng paste email, okay? Paste email, okay? So your purpose is here. Okay, be specific what is your purpose. Pwede mong i-adjust. Okay, pwede mong i-edit ang footer kasi dahil example lang to. Okay, dahil example lang, ilalagay ko sa website ko. Okay, go to step 3. Okay, dito mayroong nakahanda. Okay, pwede mong pangalanan, anong pangalan mo. Okay, sabihin natin guide for internet entrepreneurs. Remember, this is just an example, okay? And okay, sorry dahil merong interruption back. Okay, ganito. Step 3. Kung merong thank you page, pwede mo siyang i-edit, okay? So go to next. Okay. Then save form, okay? Loading, save form. Okay, kung gusto mo na ipa-design, kung gusto mo siyang i-install, ikaw mismo may install. Dahil ako mag-i-install nito, kiklik ko ito. Dahil kung meron ka mang website designer, pwede mo siyang ibigay sa website designer. Okay, click ko to, I will install my form, and then copy this. Okay, copy. Then ilalagay natin sa website ko. Mayroong nakahanda dito. Okay? Handa na. Paste. Dun. Save. Let us see kung mayroong pagbabago sa ginawa ko. Okay? Let's see kung mayroong pagbabago sa ginawa ko. Tingnan natin.
natin. Merong pagbabago sa ginawa ko. Okay, ito. Makikita mo, ito na. Right, di ba? Ito na ang sinasabing opt-in form. Okay, pag mag-submit dito, ma-integrate siya dito. Okay, ma-integrate siya, mapupunta siya dito. Okay? So yun, very easy lang. Kung mayroon ka ng website, ganito lang gawin. Ganito lang, okay? Diba? Napaka-easy lang. At so I will give you an example ng isang Swiss page. So here is my Swiss page, ginawa ko to. And I have a plug in this. Bakit paano ko ginawa ko to? Okay? So that's it. I hope mayroon kang natutunan dito sa ginawa kong to. Okay? Punta tayo dito. Make sure na ang current list mo ay ganito. Okay? Right? So, okay, meron kang mga question about regarding this. About this, pwede mo akong i-add dito. May Facebook account. Ito, Facebook account. No. Facebook account. Hindi na natin. Okay? Facebook account. Facebook.com. Okay? Alright. Yun, Facebook account to. And my website www.marimanalong.com. Kung gusto mo na magkaroon ka ng mga trainings, ito. Okay? You can get my free ebook here, this link. Okay? And get some free ideas on how to build, okay? With no rejections. Okay? So, thank you again dahil medyo maingay dito. I hope merong napulot na idea dito. Okay? Alright, so yun lang muna. And bye-bye my friend. Have an awesome day and take care always.